Sabi ng mga matatanda, pag may tumutubo daw na bagong kawayan, ibig sabihin may bagong nayanggaw. At kung taga Visayas kayo, baka narinig nyo na rin yung tambo, hindi walis tambo, kundi tambo na ulam dito sa Western Visayas. Nung una, hindi ko din naman alam to dahil taga Luzon din kami. Somewhere in San Mateo kami nakatira at nag-decide na umuwi sa Visayas para doon tumira sa lupa ng papa ko. Hindi ko alam kung totoo yung mga aswang o yanggaw na yan dahil bago ko lang narinig ang mga yon. Pero gusto ko ibahagi ang mga karanasan ko nung lumipat kami dito sa Western Visayas. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Ako nga pala si Olivia. 31 anyos na ngayon. Naranasan ko tong mga kababalaghan na ito nung ako'y 15 anyos pa lang sa lugar ng papa ko. Taga Luzon kasi talaga kami. At doon kami pinanganak at doon din nag-aral hanggang 3rd year high school. 5 kaming magkakapatid pero 4 lang kami na nasa puder ni mama. At ako yung pangatlo at ang sinundan ko ay lalaki. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Mahal, doon na lang kayo sa probinsya para hindi na tayo magrenta ng bahay. At saka sayang din naman kasi yung hindi natin magagamit na lupa doon. Patapusin na lang natin ang 3rd year si Olivia at si Tonyo bago kayo lumipat. Sabay na kasi kami ng kuya ko ng high school dahil ilang beses din siya tumigil sa pag-aaral. Marami kaming iiwan na kaibigan pero ano ba naman ang magagawa ko, di ba? At isa pa, ang dami na naming hirap na naranasan habang nasa Luzon kami. Alam kong maraming nakaranas at masigit pa ang nararanasan na kahirapan sa amin. At sino ba naman ako para magreklamo, di ba? Nung una kasi ang isang pack na noodles uutangin namin. Tapos lalagyan ng maraming sabaw at aasinan lang. Tapos kung maaalala nyo yung buns na 6 yung laman na maliliit, yun yung pare sa isang noodles. Wala din kaming kuryente at tanging gasera lang ang meron kami. Kaya pagkatapos namin mag-aral, puno ng itim yung ilong namin. At dahil 2 lang kami ng kuya ko ang malaki na, kasakasama niya ako pag nag-iigib siya ng tubig. Yung tubig sa poso, pangligo at panginom na namin. Hindi na kasi namin afford ang bumili ng mineral water. At dahil nag-aaral pa kami noon at magkaibang schedule ng 1st year hanggang 4th year sa school namin, kailangan ko pa agahan. Yung 1st year at 4th year kasi ang agahan sa school, 6 to 12 noon at 1 p.m. to 6 p.m. naman ang 2nd year at 3rd year. National high school kasi ito at maraming section ang kada year, kaya hindi kasya lahat ng estudyante sa iisang schedule. Nung natapos namin yung 3rd year, nag-process na ako ng clearance at mga papeles para sa pag-transfer sa probinsya. Oo, tama yung narinig nyo. Ako lang. Una kasi kaming umuwi sa probinsya dahil nagpaiwan ang kuya ko. Hindi ko na ibabahagi kung bakit. At pag uwi namin ng Visayas, doon muna kami tumuloy sa bahay ng lola ko. Malaki ang bahay nila at may underground pa. Sabi nila, ibakan daw kasi yun ng mga asukal. Hindi ko din alam kung ganun ba lahat ng bahay sa Visayas. Pero nung umalis ang lola ko para magbakasyon sa Luzon, pinalayas kami ng bunsong kapatid nila papa kaya napilitan kaming patirahin ang bayaw ni papa sa lumang kubo na dating bahay ng anak nila. Doon pa lang kami nagsimula ng pagpapatayo ng kubo namin. Umuwi na din ang kuya ko pagkatapos niya maranasan ang bagyong Undoy. Nung nagsimula kami sa pag-aaral ng 4th year, marami kaming natutunan ng mga tradisyon sa mga baryo at sityo. Yung bahay kasi namin nasa sityo
At ang eskwelahan namin ay nasa baryo. Doon ko nalaman na uso sa kanila ang sayawan kung fiesta. O kahit may okasyon lang tulad ng undas, alumni at iba pa. Nung nakalipat na kami sa kubo na pinatayo namin, doon namin unang naranasan ang totoong kilabot na hindi multo ang dahilan. Tara na kasi, doon lang sa baryo may baile ulit. Hindi nga. Kayo na lang nakaklase mo, nakakatamad at saka magpaalam ka nga muna kay mama. Ang ano na naman? Hindi na talaga matigil yung paamoton nyo, ha? San-san ka gumagala na parang ang tagal mo na dito? Hindi naman, ma. Sa baryo lang kami kasi may baile na naman. Kasama ko naman si June at si Bino. At anong oras ka na naman uuwi? Hahatid naman ko nila dito, mama. Maya-maya dumaan ang isa kong tita at nagsabing magbaon ng luya dahil may kilalang aswang sa amin na nakatira lang sa waiting shed. Hindi man namin napatunayan pero yun na yung sabi-sabi bago pa kami dumating. Nakaalis na nga yung kuya ko kasamang mga kaibigan niya at inaabot ng hating gabi wala pa din siya. Dumating ang alauna at may tumigil na motor sa labas ng bahay. Sige pre, salamat ha. At sa sobrang antok, sa berhas na pumesto para matulog ang kuya ko. Kung hindi nyo alam ang berhas, yun kasi yung parang upuan kadugtong ng bintana ng kubo. Yung bintanang yun yung parang may pa-ekis-ekis na design sa mga kubo. Pero bago pa siya magpatay ng ilaw, biglang napasigaw yung kuya ko ng napakalakas. Napatayo kami agad ni mama. At sabi ni kuya, meron daw biglang dumungaw sa kanya galing sa bubong. Yung bubong nga pala namin is yung nipa. Nung una sabi namin na baka namamalikmata lang siya dahil antok na. Pero nung umaga kinuwento namin yun kay Lola. Sinabihan kami ni Lola na baka daw dinalaw kami nung babae na taga waiting shed dahil mga bagong muka. Sinabihan na lang kami na wag na gumala lalo't hindi pa kami kilala ng mga tao doon. May sinabi din si Lola na may tumutubong bagong kawayan o tambo kung tawagin sa parating dito at ibig sabihin meron daw bagong aswang o bagong yanggaw. Kinagabihan pagkatapos namin kumain ng hapunan, nagligpit na kami para humiga. Ganun kasi sa lugar namin, dapat alas 7 nakahiga ka na or natutulog ka na. Ganun kaaga pag nasa probinsya ka na. At nung time na nakahiga na kami, biglang may bumagsak sa bubungan namin. At dahil may mga puno naman sa paligid, unang naisip na lang namin is baka bunga na nahulog. Maya-maya pa parang may lumalakad sa nipa namin na parang paa ng manok. Tapos parang iniikot niya ang bawat sulok. Hindi na napigilan ni mama at lumabas siya dala ang flashlight. Nung pinailawan niya yung taas, wala naman kung anumang hayop ang naroon. Pero pag pumapasok si mama, babalik na naman yung yabag. Kahit nga yung tita ko na malapit sa bahay, pinailawan niya yung taas ng nipa kasi mas nakikita sa kanila yung bubong namin dahil nga sa distansya nila. Pero wala naman daw manok. At saka walang manok ang makakalipad papunta sa taas ng bubong. Maya-maya pa pinagmumura ni mama yung naglalakad at sinabing kilala niya yon. Huwag daw magkakamali dahil matatalas yung itak namin. Mga ilang minuto lang siguro yung nakalipas nung nawala yung mga yabag. Nung gabing yun, hindi ako makatulog dahil praning ako. At dahil gawa sa kawayan yung
kubo namin, iniisip ko na may sisilip sa ilalim o sa dingding. Ilang ulit pa kami binalikan nung mga ganong pangyayari. Meron pa nga na parang nabati yung kapatid ko at nung tinawas, yung babae daw sa waiting shed. Umalis din kami kinalaunan doon sa sitio na tinitirahan namin at lumipat sa baryo para mas malapit sa amin sa eskwelahan. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga balita na meron daw binabagat papunta doon sa compound kung saan kami nakatira. Wala na din si Lola at ang tito ko at kahit ang kubo namin. Hanggang dito na lang muna at sa susunod ko na kwento, ilalahad ko naman yung pangyayari nung nagkapamangkin ako at kung sino-sino ang dumalaw sa kanya.